Sa loob ng 25 taon, tinanggap ko na ako'y basura sa kanilang paningin. Kinuha nila ang aking dangal, ang aking pangalan, at ang nag-iisang anak na laman ng aking tiyan upang ibigay sa isang babaeng hindi marunong magmahal. Pero ngayong gabi, sa gitna ng kanilang marangyang pista, hindi na ako magiging anino. Ang basahan na ipinangpupunas nila ng sahig ay may tinig na wawasak sa kanilang huwad na paraiso. Handa na akong sunugin ang katahimikan, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyan kong pagkaabo. Siguraduhin mong kasingkinang ng diamante ang sahig na yan. Ayokong may makitang kahit isang bakas ng dumi ng mga katulad ninyo kapag dumaan na ang anak ko. Ang matapobreng boses na yon ay tila latigong humampas sa likod ni Amihan, ngunit hindi siya kumibo. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang paningin ay nakapako sa marmol na sahig ng Manila Hotel, na mas makinis pa sa kanyang sariling balat. Mahigpit niyang hinawakan ang basahan, ang kanyang mga daliring kulubot at namumutla sa matapang na kemikal ay nanginginig hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pamilyar na tinig na yon. Kilalang kilala niya ang may-ari ng boses na yon. Si Carmela Vireles, ang babaeng nakatayo ngayon sa itaas, suot ang isang gown na nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay na kikitain ni Amihan. Sa halip na sumagot, mas binilisan ni Amihan ang pagkakaskas sa sahig. Ito ang kanyang paraan ng pagmamahal ngayong gabi. Ang bawat pahid ng basahan ay pag-aalis ng tinik sa dadaanan ni Isabel. Gusto niyang maging perpekto ang kasal ng kanyang anak, kahit na ang tanging papel niya rito ay ang maging tagalinis ng mga yapak ng iba. Isang pares ng mamahaling sapatos na may matutulis na takong ang huminto sa tapat ng kanyang mukha. Naramdaman ni Amihan ang pagbigat ng hangin. Walang babala, tinabig ng dulo ng sapatos ni Carmela ang timba ng tubig na nasa tabi ni Amihan. Ang maruming tubig na may halong sabon ay dahan-dahang kumalat sa makintab na sahig. Binabasa ang laylayan ng uniforme ni Amihan. Ang lamig ng tubig ay tumagos hanggang sa kanyang buto, ngunit mas malamig ang titig na ipinukol sa kanya ni Carmela. Oh my God! Tanga ka ba o sadyang inutil? Hysterical na sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo, na umaagaw sa atensyon ng ilang mga staff na napapahinto sa takot. Look at what you did. Sinira mo ang mood ko. Alam mo bang ilang libo ang ibinayad namin para sa venue na ito? Tapos bababuin lang ng isang hampas lupang katulad mo? Naramdaman ni Amihan ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Ang lalamunan niya ay nanuyo na parang disyerto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at sabihing, ako ang ina ng ikakasal. Ako ang nagluwal sa kanya. Pero ang katotohanan ay isang kadena sa kanyang leeg. Siya ay wala. Siya ay isang hamak na cleaner lamang na nagngangalang manang sa paningin ng mundo. Dahan-dahang lumuhod si Amihan upang punasan ang tubig gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang amoy ng maruming tubig ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Carmela, isang malupit na paalala ng agwat ng kanilang mundo. Langit at lupa, reyna at alipin. I'm sorry po, ma'am, ang tanging naibulong ni Amihan. Ang boses niya ay basag at garalgal. Lilinisin ko po agad. Dapat lang, ismid ni Carmela habang pinapagpag ang kanyang gown na ni hindi naman nadampyan ng tubig. Bilisan mo dyan! Paparating na si Isabel. Ayokong makita ng anak ko na may basahan at basura sa dadaanan niya. Nakakasuka. Tumalikod si Carmela at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay parang martilyong dumudurog sa natitirang dignidad ni Amihan. Anak ko. Ang sakit pakinggan ng mga salitang yon mula sa bibig ng iba. Inangkin na ni Carmela ang lahat. Ang kanyang pwesto, ang kanyang bahay, at ang kanyang anak. Nang mawala na si Carmela sa paningin, napansin ni Amihan ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa pumpon ng mga bulaklak na hawak ng isang dumaang coordinator.
Isang talulot ng pulang rosas. Mapula, malambot at puno ng buhay. Kabaligtaran ng kanyang mga kamay na magaspang at sugatan. Kinuha ni Amihan ang talulot. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at pikit matang inamoy. Sa saglit na yon, inisip niya na ito ay pisngi ni Isabel noong sanggol pa ito. Malambot, mabango, at kanya. Isinilid niya ang talulot sa bulsa ng kanyang apron sa tapat ng kanyang puso. Ito lang ang maiuuwi niya mula sa kasal na ito. Isang piraso ng alaala na itatago niya sa kanyang maliit at madilim na kwarto. Ganito na lang ba? Tanong niya sa sarili. Habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa maruming tubig na kanyang pinupunasan. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, hanggang dito na lang ba ako? Tagapunas ng dumi sa ilalim ng kanilang mga paa? Biglang nagkagulo sa main entrance ng ballroom. Ang mapayapang tugtog ng piano ay natabunan ng mga yabag ng tumatakbong mga paa at matataranta na boses. Mula sa kanyang pwesto sa sulok, nakita ni Amihan ang hotel manager na namumutla at pinagpapawisan habang kausap ang isang lalaking nakatalikod. Ang lalaking iyon ay may pamilyar na tindig kahit na ang kanyang buhok ay may mga putina at ang kanyang balikat ay tila pasan ng daigdig. Si Leandro, ang ama ni Isabel, ang lalaking minsan ay nangakong hindi siya iiwan. Lumapit si Amihan ng bahagya, nagtatago sa likod ng isang malaking haligi, upang marinig ang usapan. Sir Leandro, I am so sorry. Ang boses ng manager ay nanginginig sa takot. Kakatawag lang po ng ospital. Ang ating diva, ang main singer para sa traditional song. Nagkaroon po siya ng severe food poisoning. Naka-confine po siya ngayon. Hindi po siya makakarating. Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Leandro. Napahawak siya sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at desperasyon. Ano? Hindi pwede ito. Ang governor at ang mga foreign investors ay nandito para mapanood ang performance na nangako ako sa kanila ng isang cultural masterpiece. Kapag nalaman nilang pumalpak ang kasal na ito, pagtatawanan nila ang pamilya Vireles. Sir, naghahanap na po kami ng replacement pero sobrang short notice. Wala akong pakialam, sigaw ni Leandro, ngunit may halong pagmamakaawa sa kanyang boses. Maghanap kayo, kahit sino, basta may kumanta para sa seremonya. Kapag nasira ang kasal ni Isabel, sisiguraduhin kong mawawalan kayo ng trabaho. Sa dilim ng kanyang pinagtataguan, naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang ideya. Isang baliw at mapanganib na ideya. Ang kanyang anak ay nangangailangan ng tulong. Ang marangyang mundong ito ay biglang naging marupok. At sa gitna ng kaguluhan, tanging siya, ang basahan sa sahig, ang may kakayahang sumalo sa kahihiyan ng pamilyang tumapon sa kanya. Hinawakan ni Amihan ang kanyang lalamunan, ang boses na matagal nang pinatahimik ng kahirapan at pighati ay tila nagpupumiglas na kumawala. Ito na ba ang pagkakataon? O ito ba ang magiging huling pako sa kabaong ng kanyang lihim? Ang buong likod ng entablado ay tila pugad ng mga langgam na binulabog. Ang mga staff ay nagkakagulo, may mga sumisigaw sa radyo, at ang iba ay nagtuturuan kung sino ang dapat sisihin sa pagkawala ng singer. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Amihan ay tila isang multo na walang nakakapansin. Ngunit ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang utos na kakatanggap lang niya mula sa head housekeeper. Dalhin mo ang tubig na to sa bridal suite. Ngayon na. Walang ibang available dahil lahat ay nagpapanik na. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang binubuhat ang pilak na tray na may lamang isang baso ng tubig at gamot pampakalma. Ito na iyon. Pagkalipas ng 25 taon ng pagtanaw lamang sa malayo, makakapasok na siya sa silid kung saan naroon ang kanyang anak. Bawat hakbang patungo
Sa malaking pinto ng bridal suite ay tila paglalakad sa ibabaw ng bubog. Mabigat ang kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? Paano kung makilala siya nito? Imposible. Saway niya sa sarili. Para sa kanya patay na ako. Isa lang akong matandang tagalinis na nakasuot ng maskara. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanya. Isang matalim na kaibahan sa init ng kanyang nararamdaman. Ang silid ay amoy mamahaling bulaklak at hairspray, ngunit sa ilalim nito ay may amoy ng kalungkutan. Sa gitna ng malawak na silid, nakaupo si Isabel sa tapat ng salamin. Nakasuot na ito ng traje de boda na gawa ng isang sikat na designer, isang obra maestra ng puntas at kristal. Ngunit ang mukha ng dalaga ay hindi larawan ng isang masayang ikakasal. Nakasubsob ang mukha ni Isabel sa kanyang mga palad at ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tahimik na pag-iyak. Wala si Carmela, wala ang mga abay. Mag-isa lang siya sa kanyang gintong hawla dahil sa awa na higit pa sa tungkulin ng isang empleyado. Nakalimutan ni Amihan ang kanyang lugar. Ibinaba niya ang tray sa mesa at lumapit sa dalaga. Ang kanyang anak, ang sanggol na dating kasya lamang sa kanyang bisig, ay isa ng ganap na babae. Ngunit ang iyak nito ay katulad pa rin ng iyak ng batang paslit na naghahanap ng kalinga. Ma'am Isabel. Bulong ni Amihan, ang boses niya ay malambot at puno ng pag-iingat. Huwag na po kayong umiyak. Masisira ang makeup niyo. Napakaganda niyo pa naman. Nag-angat ng tingin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng pagod. Manang, I can't breathe. Parang hindi ko kaya to. My mom, si Carmela, she wants everything to be perfect. But I feel so alone. Kumirot ang puso ni Amihan. Gusto niyang sabihing, hindi ka nag-iisa anak. Nandito si nanay. Pero nilunok niya ang mga salitang yon, kasabay ng pait ng katotohanan. Sa halip, kumilos ang kanyang katawan bago pa makapag-isip ang kanyang utak. Inabot ni Amihan ang isang tissue at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Isabel. Ang kanyang mga daliri, bagamat magaspang dahil sa trabaho, ay gumalaw ng may pambihirang gaan at lambing. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng dalaga at isinukbit ito sa likod ng tainga. Isang galaw na madalas niyang gawin noong sanggol pa si Isabel tuwing pinapatahan niya ito. Tahan na, bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay humina at naging tila o yayi. Ang tunay na ganda ng isang babae ay hindi makikita sa suot niyang damit, kundi sa tapang ng kanyang puso. Kaya mo to, matapang ka gaya ng lola mo. Muntik na niyang madugtungan. Natigilan si Isabel. Tinitigan niya ang mga mata ni Amihan na tanging nakikita sa likod ng face mask. Biglang kumunot ang noo ng dalaga. Tila may isang alaala sa dulo ng kanyang isipan na pilit na kumakatok. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Amihan na nakadapo pa rin sa kanyang balikat. Manang, bakit parang kilala kita? Your touch. It feels so warm and you smell like... Inilapit ni Isabel ang mukha niya. Inaamoy ang uniforme ni Amihan. You smell like manzanilla and dried oregano. Parang amoy ng isang panaginip ko noong bata ako. Nanigas si Amihan. Ang manzanilla at oregano. Iyan ang langis na laging ipinapahid ni Amihan sa likod ni Isabel tuwing may sakit ito noong sanggol pa. Ang amoy ng kanyang pagmamahal na nakaukit sa subconscious ng kanyang anak. Baka nagkakamali lang po kayo, ma'am. Bawi ni Amihan. Dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay kahit na ang gusto niya ay yakapin ito ng mahigpit. Isa lang po akong hamak na tagalinis. Sasagot pa sana si Isabel nang biglang bumukas ng padabog ang pinto. Isabel! Ang boses ni Leandro ay puno ng panik at desperasyon. Pumasok siya sa kwarto
Ang kanyang mamahaling barong ay medyo gusot na at ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo. Mabilis na yumuko si amihan at umatras sa dilim ng sulok, nagbabalik sa kanyang anyo bilang walang kwentang utusan. Papa, what's happening? Tanong ni Isabel. Tumayo at pinahid ang natitirang luha. Disaster. Total disaster. Napasabunot si Leandro sa kanyang buhok. Hindi man lang napapansin ang presensya ni amihan sa gilid. Wala tayong singer. Ang governor ay nagtatanong na kung kailan magsisimula. Carmela is losing her mind outside. Kapag walang kumanta ng traditional song, sasabihin ng pamilya ng groom na wala tayong respeto sa kultura. This wedding, it's falling apart, Isabel. Nakita ni amihan ang takot sa mata ng kanyang anak. Ang kasal na dapat ay pinakamasayang araw nito ay nagiging bangungot dahil lang sa isang kanta. Nakita niya rin ang pagkadurog ni Leandro, ang lalaking minsan niyang minahal, na ngayon ay tila isang matandang walang kalaban-laban sa harap ng kahihiyan. Hindi. Bulong ng isip ni amihan. Hindi ko hahayaang umiyak ang anak ko sa araw na ito. Humugot ng malalim na hininga si amihan. Ang hangin sa silid ay tila tumigil. Ang takot na nararamdaman niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting napalitan ng determinasyon ng isang ina. Habang nakatalikod sina Leandro at Isabel, naglakad si amihan pabalik sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at tinanggal ang pagkakatali ng kanyang buhok. Hinayaan itong bumagsak sa kanyang likod. Hinubad niya ang kanyang face mask at itinago sa bulsa. Haharapin niya ang leon sa labas. Kung kailangan niyang ibuwis ang kanyang tahimik na buhay para sa isang ngangiti ng kanyang anak, gagawin niya. Paglabas ko ng bridal suite, sumalubong sa akin ang isang eksenang mas magulo pa sa palengke. Ang mga bisita sa ballroom ay nagsisimula ng magbulungan. Ang kanilang mga pamaypay ay mabilis ang kumpas, hudyat ng kanilang pagkainip. Sa backstage, nakita ko si Carmela na halos umusok ang ilong sa galit habang dinuduro ang coordinator. "You are incompetent! Walang kwenta!" Sigaw ni Carmela. Ang boses niya ay tumitiri sa tenga ng lahat. "Kung walang kakanta, magpatugtog na lang kayo ng Spotify. Do something! Ang kahihiyan namin ay kahihiyan nyo rin." Pero ma'am, katwiran ng coordinator na mangiyak-ngiyak na, ang request ni Sir Leandro ay live traditional performance para sa mga foreign investors. Hindi pwedeng recording lang. Nakita ko si Leandro na lumabas ng kwarto sa likuran ko. Bagsak ang balikat. Tumingin siya sa kanyang asawa at umiling. "Wala tayong nahanap, Carmela. Tapos na. We have to cancel the cultural segment." "Cancel?" Humarap si Carmela kay Leandro. Nanlalaki ang mga mata. "Are you insane? Nandyan ang governor. Nandyan ang mga business partners mo mula sa Europe. Kung ika-cancel natin to, iisipin nilang wala tayong class. They will laugh at us, Leandro." Ang hangin ay bumigat sa katahimikan. Walang makasagot. Ang lahat ng staff ay nakayuko, takot na mapagbuntunan ng galit. Ito na ang sandali ng pagguho ng kanilang pangarap na perpektong kasal. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy pulbos at pawis ng takot. Sa loob ng aking dibdib, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Parang isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Para kay Isabel, bulong ng isip ko. Para sa anak ko. Humarang ako sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking face mask. Inilalantad ang aking mukha na walang kolorete, puno ng mga linya ng panahon at paghihirap. Ako. Ang boses ko ay mahina sa simula, kaya nilakasan ko ang loob ko. Kaya ko pong kumanta. Para bang huminto ang ikot ng mundo. Lahat ng mata, mula kay Carmela, kay Leandro, hanggang sa huling waiter, ay lumingon sa akin. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkaraan ng ilang segundo, isang matinis at mapang-asar na tawa ang bumasag sa katahimikan. Si Carmela,
Tumatawa siya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Tila ba nakarinig siya ng pinakanakakatawang biro sa buong buhay niya. Ikaw, turo ni Carmela sa akin. Ang kanyang daliri ay may nisuot na singsing na mas mahal pa sa buhay ko. Isang janitress? Kakanta sa kasal ng anak ko? Diyos ko. Leandro, naririnig mo ba ang babaeng ito? Nababaliw na yata siya dahil sa gutom. Namula ang mukha ko. Ang tawanan ng ibang staff, mga taong kasama ko ring kumakain ng tuyo sa pantry, ay mas masakit pa kaysa sa insulto ni Carmela. Yumuko ako, hinihiling na sana ay lamunin na lang ako ng lupa. Carmela, stop it! Saway ni Leandro, pero mahina lang. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. May hinahanap siya sa mukha ko. Isang pamilyar na anino. Pero ang dumi sa aking pisngi at ang puting buhok ko ay sapat na para iligaw siya. Sir, pagpapatuloy ko, hindi pinuputo lang tingin ko sa kanya. Alam ko po ang kantang Sa Ugoy ng Duyan. Iyon po ang paborito ng nanay ko. At paborito mo rin, Leandro, noong tayo pa. Ah, talaga? Pang-uyam ni Carmela, humakbang palapit sa akin na parang isang ahas na handang manuklaw. At sa tingin mo, ang boses mong amoy Zonrox ay bagay sa ganitong event? Know your place, manang. Bumalik ka sa paglilinis ng inidoro bago kita ipakaladkad sa security. Tatalikod na sana ako. Tanggap ang pagkatalo nang may isang boses na nagsalita mula sa dilim ng backstage. Sandali. Lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na baton. Si Maestro Mateo, ang conductor ng orkestra. Ang buhok niya ay purong puti na, pero ang mata niya ay matalas pa rin. Lumapit siya sa akin at tinitigan ako ng maigi. Pakiramdam ko ay binabasa niya ang aking kaluluwa. May timbre ang boses niya na bihira mong marinig, sabi ni Mateo. Hindi kay Carmela nakatingin, kundi kay Leandro. Narinig ko siyang humuhuni habang naglilinis kanina sa hallway. Leandro, wala na tayong oras. The guests are restless. Kung hindi siya kakanta, walang kakanta. Are you serious, maestro? Singal ni Carmela. She looks like a beggar. Then don't look at her. Madiing sagot ni Mateo. Listen to her. Musika ang kailangan natin, hindi fashion show. Bumaling si Mateo sa akin at bumulong ng mahina na ako lang ang makakarinig. Alam ko kung sino ka, ang mga mata mo. Hindi nakakalimot ang musika. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, amihan. Nanigas ako. Kilala niya ako, pero wala nang oras para magtanong. Tumingin si Leandro sa akin, puno ng pagdududa, pero mas puno ng desperasyon. Tumingin siya sa relo niya, tapos sa pintuan ng ballroom kung saan naririnig na ang mahinang palakpak ng mga naiinip na bisita. Sige, buntong hininga ni Leandro. Parang isinusuko na ang lahat. Let her sing. Bihisan niyo siya ng kahit anong jacket o shawl para matakpan niyang uniforme niya. Just save this night. Leandro! Tutol ni Carmela. Enough, Carmela. Sigaw ni Leandro na ikinagulat naming lahat. Gusto mo bang mapahiya tayo? Hayaan mo na siya. Padabog na tumalikod si Carmela. Habang inaayusan ako ng mabilis ng mga staff, pinunasan ang dumi sa mukha ko, pinasuot ako ng isang itim na shawl para matakpan ang logo ng housekeeping sa dibdib ko. Lumapit sa akin si Carmela. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat, masakit at mapanganib. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga at ang bawat salita niya ay parang asido. Kumanta ka, bulong niya ng may diin. Pero kapag pumalpak ka o kapag gumawa ka ng kahit anong eksena na ikapapahiya ko, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw sa Maynila. Ipapapulis kita sa kasong pagnanakaw. Tandaan mo yan. Hampas lupa. Binitawan niya ako ng padabog at naglakad palabas ng entablado
Nakangiti na parang walang nangyari habang kumakaway sa mga bisita. Naiwan akong nakatayo sa dilim ng wings. Ang puso ko ay parang sasabog. Ang braso ko ay mahapdi sa kanyang kuko. Pero sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Isabel na umiiyak kanina. Huminga ako ng malalim. Para sa'yo ito, anak. Nagsimula na ang intro ng musika. Ang ilaw ng spotlight ay tumama sa gitna ng entablado. Naghihintay sa akin. Ito na, ang pagbabalik ng boses na matagal nang inilibing sa hukay ng kahirapan. Humakbang ako palabas ng dilim, patungo sa nakakabulag na liwanag. Nang tumapak ako sa gitna ng entablado, ang pakiramdam ay para akong humarap sa isang bitayan. Ang spotlight ay nakakabulag, mainit at matalim, na tila hinihimay ang bawat hibla ng aking pagkatao. Sa liwanag na ito, walang maitatago. Kitang-kita ang itim na shawl na ipinatong lang sa aking uniforme, ang aking buhok na may mga puti na hindi na kayang takpan ng anumang tina, at ang aking mga kamay na magaspang at nanginginig sa hawak na mikropono. Isang alon ng bulungan ang gumapang sa buong ballroom. Dinig na dinig ko ang mga ito, parang mga bubuyog na umaaligid sa aking tenga. Sino yan? Bakit mukhang katulong? Diyos ko, wala na bang budget ang mga virels? Nakakahiya. Tara na, umalis na tayo. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking dibdib. Nakita ko si Carmela sa gilid ng stage, nakahalukip-kip. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sinasabing, magkamali ka lang, tapos ka sa akin. Sa kabilang banda, si Leandro ay nakayuko, hindi makatingin. Tila hinihiling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa sa sobrang hiya. Gusto ko nang tumakbo. Gusto ko nang bumalik sa dilim kung saan ako nababagay. Ngunit pagkatapos ay tumingin ako sa gitna ng hapagkainan. Nakita ko si Isabel. Nakatingin siya sa akin. Hindi siya nandidiri. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ng pagkalito, at ng isang malalim na kalungkutan na ako lang ang nakakaintindi. Pumikit ako. Huwag mong isipin ang mga tao amihan, bulong ko sa aking sarili. Isipin mo lang na nasa lumang kwarto ka, hawak ang sanggol na Isabel. Pinapatahan siya sa gitna ng bagyo. Sininyasan ni Maestro Mateo ang pianista. Ang unang nota ng piano ay umaling-awngaw, malungkot, mabagal, at pamilyar. Ito ang himig ng aking kabataan, ang himig ng aking pagiging ina. Huminga ako ng malalim at ibinuka ang aking bibig. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw. Ang unang linya ay lumabas na parang isang buntong hininga. Hindi ito ang boses ng isang diva na puno ng teknik at birit. Ito ay boses ng lupa. Mababa, garalgal ng kaunti dahil sa edad, pero puno ng damdamin na hindi kayang ituro ng kahit sinong voice coach. Ito ang boses ng isang inang nangungulila. Tumahimik ang mga bulungan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay biglang huminto. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Habang kinakanta ko ang mga linyang iyon, tila nawala ang marangyang ballroom. Bumalik ako sa nakaraan. Naramdaman ko ulit ang bigat ng maliit na ulo ni Isabel sa aking dibdib. Naalala ko ang amoy ng kanyang gatas, ang init ng kanyang hininga sa aking leeg, at ang sakit noong gabing inagaw siya sa akin ni Carmela habang umuulan ng malakas. Ibinuhos ko ang lahat ng sakit na yon sa kanta. Ang bawat nota ay isang patak ng luha na hindi ko nailabas sa loob ng 25 taon. Hindi ako kumakanta para aliwin ang mga mayayamang bisita. Kumakanta ako para iparamdam sa anak ko ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Pagdilat ko, nakita ko ang pagbabago ng paligid. Ang mga mata pobreng donya na kanina ay nandidiri, ay ngayoy nakatulala. Ang ilan ay palihim na nagpupunas ng luha gamit ang kanilang mga panyo. Ang musika
ay tumagos sa kanilang mga alahas at mamahaling damit, diretso sa kanilang mga puso. Dahil lahat sila, sa kabila ng kanilang yaman, ay naging mga anak din na minsan ay inuugoy ng kanilang mga ina. Tumingin ako kay Leandro. Nakanganga siya. Ang kanyang mukha ay namumutla, tila nakakita ng multo. Ang baso ng alak na hawak niya ay muntik ng mahulog. Sa wakas, nakilala niya na ang boses. Ang boses na dating kumakanta sa kanya para patulugin siya noong kami ay mahirap pa, ngunit masaya. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata, ang alaala ng pag-ibig at ang takot sa katotohanan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay si Isabel. Ang aking anak ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Sinisira ang kanyang perfect makeup, pero wala siyang pakialam. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Tila ba sumisikip ito sa sobrang emosyon. Ang koneksyon ng dugo, ang lukso ng dugo, ay buhay na buhay. Nararamdaman niya ito. Alam ng kanyang kaluluwa kung sino ako, kahit hindi pa alam ng kanyang isip. Itinaas ko ang aking boses para sa huling bahagi ng kanta, ang climax ng aking pangungulila. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Ang huling nota ay binitawan ko ng dahan-dahan, parang isang huling paalam. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Walang pumalakpak agad. Ang hangin ay puno ng bigat ng emosyon. Tanging ang hikbi ng ilang bisita ang maririnig. Ibinaba ko ang mikropono. Ang aking dibdib ay habol ang hininga. Ang aking tuhod ay nanghihina. Nagawa ko na. Nasabi ko na ang mahal kita sa paraang alam ko. Akmang tatalikod na ako para tumakbo palayo bago pa ako tuluyang bumigay nang marinig ko ang isang boses na bumasag sa katahimikan. Isang boses na 25 taon kong pinangarap na marinig. Mama, napahinto ako. Lumingon ako at nakita ko si Isabel. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom, nakatingin diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at pagkamangha. Hindi niya tinawag si Carmela. Nakatingin siya sa akin. Mama, ulit niya, at nagsimula siyang maglakad palapit sa entablado, parang isang batang nawawala na nahanap ang kanyang tahanan. Mula sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Carmela. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding takot at galit. Alam niyang guguho na ang kanyang mundo. Mabilis siyang tumakbo paakyat ng hagdan ng stage. Ang kanyang takong ay kumakalampag sa sahig. Ang kanyang mukha ay parang demonyong kakawala sa impyerno. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang manalo ang katotohanan. Ang malambing na eko ng kanta ay hindi pa tuluyang humuhupa nang basagin ito ng isang matinis na sigaw. Si Carmela, na tila sinapian ng demonyo ng takot at galit, ay sumugod sa entablado. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng poise at ganda, ngayon ay gusot na sa puot. Itigil niyo yan! Patayin niyo ang mic! Bulyaw ni Carmela habang inaagaw ang mikropono mula sa nanginginig na mga kamay ni Amihan. Ang biglaang paghila ay lumikha ng isang matalim na huni mula sa sound system, isang feedback na tumusok sa tenga ng lahat ng bisita na nagpalit ng sagradong sandali tungo sa isang kaguluhan. Huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw ni Carmela sa harap ng mga naguguluhang bisita. Ang kanyang dibdib ay habol ang hininga. Ang babaeng ito ay isang scammer. Isa siyang baliw na nakapasok sa security. Layuan mo ang anak ko. Humarap si Carmela kay Amihan at buong lakas na itinulak ang matanda. Dahil sa gulat at panghihina ng tuhod, hindi nakapanimbang si Amihan. Bumagsak siya sa matigas na sahig ng entablado. Ang kanyang itim na shawl ay natanggal. Muling inilalantad ang kanyang maruming uniforme ng pagiging janitress. Mama! Sigaw ni Isabel. Akmang aakyat na ng entablado para tulungan ang matanda. Ngunit sa pagbagsak ni Amihan, isang bagay ang nangyari.
na sadyang itinadhana ng pagkakataon. Ang lumang kwintas na pilak na nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme ay sumabit sa sequins ng gown ni Carmela habang nagtutulakan na sila. Sa lakas ng puwersa, napigtas ang manipis na kadena nito. Tumalsik ang kwintas. Dumulas ito sa makinis na sahig ng entablado at huminto sa mismong paanan ng mic stand. Dahil sa impact, bumukas ang lock ng locket pendant nito. Sa sandaling iyon, ang cameraman na nakatuka sa live feed para sa malalaking LED screen ay hindi agad nakapag-react. Ang camera ay naka-zoom in pa rin sa sahig kung saan bumagsak si Amihan. Dahil dito, ang imahe ng nakabukas na locket ay lumabas ng malinaw at higante sa tatlong naglalakihang screen sa loob ng ballroom. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang buong ballroom ay napasinghap ng sabay-sabay. Sa higanteng screen, kitang-kita ang isang luma at naninilaw na litrato na nasa loob ng locket. Ito ay larawan ng isang batang lalaki at babae na magkayakap. Ang lalaki ay gwapo, makiisig at walang iba kundi ang batang Leandro Vireles. Ang babae naman ay maganda, simple at walang duda na si Amihan nung kabataan niya. At sa kanilang mga bisig, may karga silang isang sanggol na babae na may balat sa kaliwang pisngi. Ang parehong balat na mayroon si Isabel. Ang katotohanan ay hindi na isang bulong. Ito ay isa ng higanteng billboard na nakabalandra sa harap ng mundo. Natigilan si Carmela. Nakita niya ang screen at namutla siya na parang bangkay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang ebidensyang pilit niyang ibinaon ng 25 taon ay nabunyag dahil sa sarili niyang karahasan. Dahan-dahang tumayo si Leandro mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen at pagkatapos ay lumipat kay Amihan na ngayoy dahan-dahang bumabangon habang hawak ang masakit na balakang. Amihan, bulong ni Leandro, ang boses ay basag. Ikaw nga. Ngunit si Isabel ang may pinakamabigat na reaksyon. Umakyat siya sa entablado, hindi pinapansin ang kanyang mabigat na gown. Lumuhod siya sa tabi ng kwintas at dinampot ito. Tinitigan niya ang litrato, pagkatapos ay tiningnan niya si Leandro. At huli, tiningnan niya si Amihan. Ang mga piraso ng puzzle ng kanyang buhay ay biglang nabuo. Ang pakiramdam ng kulang, ang kalungkutan na hindi maipaliwanag, ang pamilyar na amoy ng mansanilya, lahat ay may sagot na. Tumayo si Isabel at hinarap si Carmela. Ang mukha ng dalaga ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang nakita ng lahat. Sinabi mo sa akin na patay na ang nanay ko. Ang boses ni Isabel ay mababa, ngunit nanginginig sa puot. Sinabi mo na iniwan niya ako sa basurahan dahil ayaw niya sa akin. Sinabi mo na isa siyang masamang babae. Itinaas ni Isabel ang locket sa mukha ni Carmela. Paliwanag mo ito. Bakit hawak ng baliw na ito ang litrato niyo ni Papa? Bakit kamukha ko siya? Isabel, makinig ka, anak. Utal na sagot ni Carmela, umaatras habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Pineke nila yan. Photoshop. Pakanan nila yan para perahan tayo. Photoshop? Mapait na tawa ni Isabel. Isang locket na galing sa leeg ng isang janitress? Photoshop? Huwag mo akong gawing tanga, Carmela. Mami! Giit ni Carmela. Pilit na inaabot ang braso ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa desperasyon. Don't call me that! Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbihis sa'yo. Nagpakain sa'yo. Ang babaeng yan. Wala siyang ginawa kundi maglinis ng dumi. Wala siyang ginawa? Tumayo si Amihan. Sa kabila ng sakit ng kanyang balakang dahil sa pagkakatulak at sa kabila ng dumi sa kanyang uniforme, tumayo siya ng tuwid. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang utusan. Siya ang inang inagawan. Hindi ko ginustong iwan ka, anak. Ang boses ni Amihan ay mahina, pero umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng ballroom.
Bawat araw sa loob ng 25 taon, walang sandali na hindi kita inisip. Pinalayas nila ako. Sinabi nila na kung hindi ako aalis, hindi ka nila bubuhayin ng maayos. Pinili kong mawala para magkaroon ka ng ganitong buhay. Pero hindi ko alam na ang kapalit ay ang paniniwala mong patay na ako. Sinungaling! Sigaw ni Carmela. Akmang sasabunutan si Amihan. Tama na! Ang sigaw na yon ay galing kay Leandro. Umakyat siya sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang laket mula sa nanginginig na kamay ni Isabel. Tinitigan niya ang lumang litrato at ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang mukha ni Amihan sa larawan. Humarap si Leandro sa microphone. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya, pagsisisi at pagod. Totoo ang sinasabi niya. Pag-amin ni Leandro, ang kanyang boses ay garalgal na narinig ng lahat. Siya'y si Amihan Dalisay, ang iyong tunay na ina, at ang kwintas na ito ang kwintas na ibinigay ko sa kanya noong nagtanan kami, bago kami sa pilitang pinaghiwalay ng lola mo at ni Carmela. Ang revelasyong yon ay parang bombang sumabog. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang reputasyon ng pamilya Vireles na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Napatingin si Isabel kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Alam mo, sa loob ng mahabang panahon, alam mong buhay siya at hinayaan mo akong maniwala na wala akong nanay. Isabel ay hindi makasagot si Leandro. Yumuko siya, hindi kayang salubungin ang tingin ng anak. Bumaling si Isabel kay Amihan. Dahan-dahan, inalis niya ang kanyang belo at hinawakan ang magaspang na kamay ng kanyang ina. Ang kamay na naglinis ng sahig ng kanyang kasal, ang kamay na nagtiis ng hirap. Mama, bulong ni Isabel, at sa pagkakataong ito, ang salita ay puno ng katiyakan. Niyakap niya si Amihan ng mahigpit, walang pakialam kung madumihan man ang kanyang mamahaling gown. Ang yakap na yon ang tuluyang nagwasak kay Carmela. Ang kanyang pinakaiingatang trophy, ang anak na pinalaki niya para maging refleksyon ng kanyang tagumpay, ay nasa bisig na ng kanyang kaaway. Get out! Tili ni Carmela, nawawala na sa sarili. Lumayas kayo sa kasal ko. Security! Security! Palabasin ang mga basurang ito. Ngunit walang security na gumalaw. Maging sila ay nakatungo, nahihiya sa asal ng kanilang amo. Ang mga bisita ay nagsimulang magtayuan at umalis, hindi dahil sa utos ni Carmela, kundi dahil sa pandidiri sa nasaksihan nilang kasamaan. Naiwan si Carmela sa gitna ng entablado, sumisigaw sa hangin, habang ang mag-ina ay magkayakap sa gitna ng guho ng isang huwad na paraiso. Ang ballroom ay halos wala ng tao. Ang mga bisita na kanina ay nag-iinuman ng mamahaling champagne ay nagsialisan na parang mga daga sa lumulubog na barko. Ang natira na lamang ay ang mga kalat, mga natapong inumin, mga sirang bulaklak, at ang 4 na taong nakatayo sa gitna ng guho ng isang pamilya. Si Carmela ay hindi-hindi pa rin sumusuko. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Para sa kanya, ang laban na ito ay hindi tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa pananatili sa kapangyarihan. Huwag kang maniwala sa kanya, Isabel, sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Binenta ka niya. Iyan ang totoo. Noong sanggol ka pa, hiningian niya kami ng malaking halaga kapalit ng paglayo niya. Mukha siyang kawawa ngayon, pero pera lang ang habol niyan. Isa siyang gold digger na nabigo. Napatingin si Isabel kay Amihan. May halong pagdududa sa mata ng dalaga. Masakit man. Pero 25 taon siyang nilason ng mga kwento ni Carmela. Mahirap burahin ang ganoon katagal na kasinungalingan sa isang iglap. Totoo ba yon, Mama? Tanong ni Isabel. Ang boses ay mahina.
takot sa isasagot. Iniwan mo ba ako dahil sa pera? Huminga ng malalim si amihan. Tumingin siya kay Carmela ng diretso. Sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang dibdib. Ang pagkakayapos niya sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa anumang yaman. Pera? Mapait nang ngumiti si amihan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, sunog sa araw, at bakas ng matapang na sabon. Tingnan mo ako, Carmela. Kung pera ang habol ko, sa tingin mo ba ay maglilinis ako ng inidoro sa hotel na ito habang ikaw ay nagpapakasasa sa aircon? Sa tingin mo ba ay magtitiis akong kumain ng tira-tira kung binayaran ako ng milyon? Humarap si amihan kay Isabel at hinawakan ang pisngi nito. Anak, noong ipinanganak ka, may sakit ka sa baga. Mahina ang puso mo. Nasa public hospital tayo, siksikan at walang gamot. Lumapit ako sa ama mo. Tumingin si amihan kay Leandro nang may halong sumbat. Pero ang hinarap sa akin ay ang lola mo at si Carmela. Nagsimulang tumulo ang luha ni amihan pero hindi siya humikbi. Sinabi nila sa akin na kung hindi kita ibibigay sa kanila, hahayaan kanilang mamatay sa ospital na yon. Wala akong pera pambili ng oxygen. Wala akong pambayad sa incubator. Hawak nila ang buhay mo, anak. Ang tanging paraan para mabuhay ka ay ang ibigay ka sa mga taong may kakayahang bumuhay sa'yo. Sinungaling, bulyaw ni Carmela. Ginawa namin yon para sa bata. Ginawa nyo yon para sa imahe nyo. Ganti ni amihan. Ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. At ang kapalit ng pagpirma ko sa papel na nagsusuko ng karapatan sa'yo ay ang pangako nilang bubuhayin kanila ng maayos at mamahalin. Kaya tinanggap ko ang pera, isang halagang sapat lang para makalayo ako at hindi na kayo guluhin. Iyon ang kasunduan, buhay mo kapalit ng pagkawala ko. Natahimik ang buong paligid. Ang bigat ng sakripisyo ni amihan ay dumagan sa dibdib ni Isabel. Ibinigay siya ng kanyang ina, hindi dahil ayaw sa kanya, kundi dahil iyon lang ang paraan para mabuhay siya. At ikaw, baling ni amihan kay Leandro na nakayuko sa isang tabi. Nasaan ka noong mga panahong iyon? Leandro, habang nagmamakaawa ako sa gate nyo na makikita man lang ang anak ko kahit sa malayo. Nasaan ka noong pinalayas ako ng mga guard nyo? Natakot ako. Garalgal na sagot ni Leandro. Ang dating makapangyarihang negosyante ay nagmukhang batang paslit. Sinabi ni Mama na mawawalan ako ng mana, na babagsak ang kumpanya. Akala ko, magiging masaya si Isabel kay Carmela. Akala ko makakalimutan kita. Duwag, mariing sabi ni amihan. Isang salita, pero sapat na para durugin ang pagkalalaki ni Leandro. Biglang lumapit si Maestro Mateo. Hawak niya ang isang lumang panyo at iniabot kay amihan. Saksi ako, sabi ng matandang konduktor. Ang boses niya ay may awtoridad na nagpatigil kay Carmela sa tangkang pagsagot. Ako ang driver ng pamilya Vireles noon, bago ako naging musikero. Nakita ko kung paano kaladkarin ng mga guard si amihan, palabas ng gate habang umuulan. Nakita ko kung paano siya lumuhod sa putikan, nagmamakaawa na mahawakan lang ang paa ni Isabel bago siya umalis. Narinig ko ang utos mo, Carmela. Sinabi mong itapon ang basurang yan sa probinsya kung saan hindi siya mahahanap. Napasinghap si Isabel. Ang testimonya ni Mateo ay ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Carmela. Dahan-dahang humiwalay si Isabel sa yakap ni amihan at humarap kay Carmela. Ang mukha ng dalaga ay wala ng luha. Tuyo na ito at napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Sa loob ng 25 taon, simula ni Isabel, pinaramdam mo sa akin na dapat akong magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ako sa isang masamang ina. Pinaramdam mo na utang ko sa iyo ang buhay ko, pero ang totoo, ikaw ang nagnakaw sa akin. Isabel, honey, I gave you everything
education, luxury, class. Katwiran ni Carmela pero paatras siya ng paatras habang papalapit si Isabel. Ibinigay mo ang lahat ng bagay na nabibili ng pera, pero ninakaw mo ang tanging bagay na hindi nabibili, sagot ni Isabel. Hinawakan niya ang mamahaling tiara na nasa kanyang ulo, ang tiara na pinilit ipasuot ni Carmela kanina para magmukha siyang prinsesa. Isaksak mo sa baga mo ang class na sinasabi mo. Hinubad ni Isabel ang tiara at ibinalibag ito sa sahig. Ang tunog ng tumatalbog na metal at mga brilyante sa marmol ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na ballroom. Lumapit si Isabel kay amihan, hinawakan ang kamay ng ina at sinabing, "Tara na mama, wala na tayong gagawin sa lugar na ito. Amoy bulok na dito." Tinalikuran nila si Carmela at Leandro. Magkahawak kamay. Naglakad ang mag-ina palabas ng marangyang pinto. Iniiwan ang karangyaan na puno ng mantsa at kasinungalingan. Sa labas, ang hangin ay sariwa at malaya. Sa loob, naiwan si Carmela na nakaluhod sa gitna ng sahig. Pilit na pinupulot ang mga nagkalat na brilyante ng sirang tiara, habang si Leandro ay nakatulala sa kawalan. Alam na huli na ang lahat para sa pagsisisi. Naiwan ang ballroom na tila isang sementeryo ng mga pangarap. Ang mga waiter ay tahimik na nagliligpit ng mga pinggan. Ang tunog ng mga kubyertos na nagkikiskisan ay tila mga kampana ng libing. Sa gitna ng lawak na yon, si Carmela ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na gown. Bumubulong sa hangin na parang isang nasisiraan ng bait na nagpupumilit na maayos pa ang lahat. Ngunit si Leandro ay natauhan. Ang pag-alis ni Amihan at Isabel ay parang paghugot ng hangin sa kanyang baga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin ng katotohanan. Isang matandang lalaki na mayaman sa salapi, ngunit pulubi sa pagmamahal. "Amihan! Isabel!" sigaw ni Leandro. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Carmela. Tumakbo siya palabas ng ballroom. Ang kanyang mamahaling sapatos ay dumudulas sa makinis na sahig. Ang kanyang puso ay kumakatok sa kanyang dibdib. Naabutan niya ang mag-ina sa lobby ng hotel. Palabas na sila ng umiikot na pintuan patungo sa madilim at maulan na gabi ng Maynila. Si Isabel ay nakayapak. Bitbit ang kanyang sapatos, habang akay-akay siya ni Amihan na tila ba ang ina ang mas malakas sa kanilang dalawa. "Sandali! Parang awa niyo na. Sandali lang!" Hinarang ni Leandro ang kanilang dadaanan. Hingal na hingal siya. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Sinisira ang kanyang dignidad bilang isang respetadong negosyante. Huminto si Amihan. Tinitigan niya si Leandro hindi nang may galit, kundi nang may pagod. Ang tingin na yon ay mas masakit kaysa sa anumang sumbat. Ito ang tingin na ibinibigay mo sa isang taong wala ng halaga sa'yo. "Ano pa ang kailangan mo, Leandro?" tanong ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas. "Nakuha niyo na ang kabataan ko. Nakuha niyo na ang 25 taon ng buhay ng anak ko. May kukunin ka pa ba?" "Hindi. Hindi ko gustong kunin." Nauutal na sagot ni Leandro. Kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang wallet at tseke. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali. "Gusto kong bumawi. Amihan, Isabel, makinig kayo. I will fix this. Aayusin ko ang lahat." Lumapit si Leandro. Iniaabot ang isang blankong tseke kay Amihan. "Kumuha kayo ng kondo. Yung pinakamaganda sa Makati. Bibili ako ng bagong bahay para sa inyong dalawa. Ibibigay ko ang kalahati ng shares ko kay Isabel ngayon din. Amihan, hindi mo na kailangang maglinis. Hindi mo na kailangang maghirap. Sagot ko na ang lahat. Please, hayaan niyo akong bumawi." Tiningnan lang ni Amihan ang papel na hawak ni Leandro. Ang papel na kayang bumili ng kahit ano sa mundong ito. Pagkain, gamot, bahay, sasakyan. Pero sa mga mata ni Amihan, isa lamang itong piraso ng papel.
Dahan-dahang kinuha ni amihan ang tseke. Nabuhayan ng loob si Leandro. Akala niya ay tinanggap na ito, pero dahan-dahan ding pinunit ni amihan ang tseke sa 2 piraso. Pagkatapos ay sa 4 at sa 8. Hinayaan niyang liparin ng hangin ang mga piraso ng papel sa paanan ni Leandro. Akala mo ba talaga mabibili mo ang lahat, Leandro? Tanong ni amihan. Ang boses ay may halong awa. Yan ang problema sa inyong mga mayayaman. Ang tingin nyo sa sugat, natatapalan ng pera. Ang tingin nyo sa kasalanan, nahuhugasan ng ginto. Humakbang si amihan palapit kay Leandro hanggang sa maamoy ng lalaki ang pamilyar na amoy ng sabon at pawis sa damit ng babae. Ang pera mo ba, Leandro? Kayang ibalik yung unang beses na naglakad si Isabel na wala ako para sumalo sa kanya? Tanong ni amihan. Ang boses ay nanginginig na. Kayang bayaran ng tseke mo yung mga gabing nilalagnat siya at hinahanap niya ang amoy ko? Kaya bang bilhin ng shares mo yung mga panahong tinatawag niyang mama ang ibang babae habang ako ay umiiyak sa isang masikip na kwarto? Natigilan si Leandro. Ang bawat tanong ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Wala siyang maisagot dahil alam niyang wala sa yaman niya ang kayang magbalik ng panahon. Papa! Singit ni Isabel. Ang boses ng dalaga ay malamig. Umuwi ka na. Bumalik ka na sa mansyon mo at sa asawa mong puro peke ang alahas at ugali. Doon ka nababagay. Kami ni Mama, sanay kami sa totoo. Kahit mahirap, basta totoo. Isabel, anak, wag mo akong tawaging anak ngayon. Putol ni Isabel. Gawin mo muna ang tama. Hiwalayan mo ang kasamaan. Itama mo ang buhay mo. Kapag nagawa mo na yon, saka mo kami hanapin. Pero hanggat ang tingin mo sa solusyon ay pera, huwag ka nang magpapakita sa amin. Sa sandaling iyon, dumating ang isang taxi na pinara ng guard. Binuksan ni Isabel ang pinto para sa kanyang ina. Sumakay si amihan, pero lumingon siya sa huling pagkakataon kay Leandro. Leandro? Tawag niya sa pangalan nito nang walang titulo. Noong iniwan kita 25 taon na ang nakakaraan, akala ko nawalan ako ng lahat. Pero ngayon, nakikita ko na. Ikaw pala ang nawalan. Kasi ako, nakuha ko na ulit ang mundo ko. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Isinara ni amihan ang pinto ng taxi. Naiwan si Leandro na nakatayo sa bangketa habang unti-unting lumalakas ang ulan. Ang mga piraso ng pinunit na tseke ay didikit sa kanyang mamahaling sapatos, basang-basa at walang halaga. Mula sa likuran, narinig niya ang boses ni Carmela na tumatakbo papalabas, sumisigaw pa rin ng mga insulto. Hayaan mo sila. Let them rot in poverty. Babalik din sila kapag gutom na sila. Sigaw ni Carmela, mukhang bruha sa ulan. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Leandro si Carmela nang walang takot, kundi puno ng pandidiri. Tumahimik ka, Carmela, madiing sabi ni Leandro. Dahil sa'yo at dahil sa kaduwagan ko, nawala ang tanging mga totoo sa buhay ko. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at naglakad pabalik sa hotel, hindi para ayusin ang piging, kundi para simulan ang pagwatak-watak ng kanyang huwad na imperyo. Sa maliit kong kwarto sa isang gilid ng tondo, hindi kasya ang mga mararangyang pangarap ni Leandro. Pero dito kami sa wakas unang huminga ng malaya ni Isabel. Ang amoy ng ulan sa labas ay humahalo sa amoy ng luma kong banig at ng konting kape na itinimpla ko. Maliit lang ang espasyong ito. 4 na kanto ng dingding na may mga bakas ng tumagas na tubig, isang maliit na gasera, at mga gamit kong nakasiksik sa mga karton. Kumpara sa presidential suite ng hotel kanina, ang lugar na ito ay parang isang butas ng karayom. Pero dito, walang nanunumbat. Walang nagbabantay sa bawat galaw mo. Mama, napalingon ako kay Isabel. Nakaupo siya sa gilid ng aking papag. Suot pa rin ang kanyang trahe de boda, na ngayon ay may mantsa na ng putik at ulan sa laylayan. Mukha siyang isang anghel na naligaw sa gitna ng dumi, pero ang kanyang mga mata
ay hindi na puno ng takot. Pasensya ka na, anak. Ang boses ko ay halos pabulong habang iniaabot ko sa kanya ang isang baso ng mainit na tubig na, "Dito lang ang kaya kong dalhin sa'yo. Alam kong hindi ka sanay sa ganito." Kinuha ni Isabel ang baso. Ang kanyang mga daliring may mamahaling manicure ay humahawak sa luma at may lamat kong baso. Tinitigan niya ang paligid, ang butas na bubong na tinatapalan ko ng plastik, ang ingay ng mga kapitbahay sa labas, at ang init na nagmumula sa siksik na eskinita. "Mama, please stop apologizing," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay may halong pait at pagmamahal. "Sa hotel na yon, pakiramdam ko ay nalulunod ako sa ginto. Dito, kahit masikip, nakakahinga ako. For the first time, I feel safe." Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Hinubad niya ang mabigat niyang belo at isinabit sa isang pako sa dingding. Pagkatapos, naupo siya sa sahig sa tabi ko at ipinatong ang kanyang ulo sa aking kandungan. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat, ang lambot ng kanyang buhok. Sa loob ng 25 taon, napanaginipan ko ang sandaling ito ng libo-libong beses. Ang mahawakan ng anak ko ng walang takot na may darating na guard para itaboy ako. Ang marinig, ang tibok ng puso niya na kasing tunog ng sa akin. "Mama, tell me about the songs," bulong niya habang nakapikit ang mga mata. "Tell me about the woman who sang me to sleep before the world became loud." At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ikinuwento ko ang aming buhay sa Bicol, ang amoy ng dagat, at ang mga kantang itinuro sa akin ng aking ina. Ikinuwento ko kung paano ko siya binuhat sa gitna ng bagyo, kung paano ko ipinagpalit ang sarili kong dangal para lang mabili ang kanyang mga gamot. Walang halong galit ang pagkukwento ko. Ito ay isang paglilinis ng kaluluwa. Ang bawat salita ay parang tubig na humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. "I missed you so much, even when I didn't know who you were," hikbi ni Isabel. Ang kanyang mga luha ay basang-basa sa aking uniforme, pero hindi ko ito pinansin. Hinaplos ko ang kanyang likod, ang galaw na matagal ko nang itinago sa aking mga kalamnan. "Nandito na ako, anak. Hindi na ako aalis," pangako ko. Kinaumagahan, nagising kami sa tilaok ng mga manok ng kapitbahay at sa amoy ng sinangag mula sa kabilang bahay. Tumayo ako ng maaga para maghanda. Wala kaming masarap na almusal, tanging pandesal lang at kape. Pero habang pinapanood ko si Isabel na kumakain ng nakakamay, suot ang isa sa mga luma kong duster na malaki sa kanya. Naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng kahit anong kayamanan. "Mama, what's next?" tanong niya habang tinititigan ang kanyang mga kamay. "Leandro and Carmela, they won't stop. Hahanapin nila tayo." "Hayaan mo silang maghanap sa kawalan," sagot ko habang nililigpit ang aming kinainan. Ang amihan na kilala nila, ang amihan na sunod-sunuran at takot, ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng handang lumaban para sa dangal niya. Ngunit sa kabila ng aking matapang na salita, alam ko ang realidad. Wala kaming pera. Ang trabaho ko sa hotel ay tiyak na wala na. Paano ko bubuhayin ang anak ko sa paraang karapat-dapat sa kanya? Biglang may kumatok sa aming pinto. Isang marahang katok, hindi agresibo, gaya ng sa mga naniningil ng utang. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado. Nang buksan ko ang pinto, sumalubong sa akin ang isang pamilyar na mukha. Si Maestro Mateo. Nakatayo siya sa labas, bitbit ang isang lumang case ng biolin at isang sobre. Basang-basa ang dulo ng kanyang pantalon mula sa baha sa labas, pero ang kanyang nangiti ay maliwanag. "Amihan," bati niya. "Pasensya ka na sa abala. Mahirap hanapin ang kalyang ito, pero hindi kayang itago ng tadhana ang boses na gaya ng sayo." "Maestro, bakit po kayo nandito?" tanong ko, hindi makapaniwala.
Pumasok siya ng bahagya at tiningnan si Isabel na ngayoy nakatayo na rin sa likuran ko. Iniabot niya ang sobre sa akin. Nandito ako dahil ang mundo ay naghahanap ng katotohanan, sabi ni Mateo nang may seryosong tono. Ang performance mo kagabi, kumalat ito sa social media. Maraming tao ang naantig sa boses mo at sa kwento nyo. Isang malaking cultural center ang gustong kumuha sa'yo para maging lead singer sa isang serye ng mga concert tungkol sa mga awit ng bayan. Tinitigan ko ang sobre. Ito ang sagot sa aking mga dalangin. Hindi limos mula kay Leandro, kundi bunga ng sarili kong talento. Pero maestro, matanda na ako. Isang janitress lang ako. Katuwiran ko. Ang ginto, amihan. Kahit ibaon mo sa putik, ginto pa rin, sagot ni Mateo. Huwag mong talikuran ang regalo ng Diyos. Ito ang pagkakataon mong maipakita kay Leandro, kay Carmela, at sa buong mundo na ang boses ng isang ina ay hindi kayang patahimikin ng kahit anong yaman. Napatingin ako kay Isabel. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang anak ko na ipinagmamalaki ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino ako. Mama, hawak ni Isabel sa kamay ko. Do it. Sing for me. Sing for everyone who has been silenced. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang pagdaloy ng lakas sa aking lalamunan. Ang boses na matagal nang natutulog ay tila handa nang sumabog sa isang awit ng tagumpay. Ngunit bago pa ako makasagot, isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng aming eskinita. Isang sasakyang hindi nababagay sa putikan ng tondo. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at doon ko nakita ang mga mata ni Carmela, puno ng lason at panibagong balak. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga anino ng nakaraan ay tumatangging manahimik. Akala ko, ang dumi sa aking mga kuko at ang amoy ng matapang na kemikal ay habang buhay ng tatak ng aking pagkatao hanggang sa hawakan ko ang mikroponong ito sa loob ng cultural center. Ang entablado ay napakalawak, tila isang karagatan ng kadiliman na naghihintay na mapuno ng liwanag. Hawak ko ang mikropono, hindi bilang isang janitress na naglilinis ng paligid nito, kundi bilang ang babaeng gaganap sa sentro. Ang lamig ng bakal sa aking palad ay nagpapaalala sa akin na ito ay totoo. Hindi ito panaginip. Huminga ka ng malalim, amihan, mungkahi ni Maestro Mateo mula sa baba ng entablado. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bakanting teatro. Huwag mong isipin ang teknik. Isipin mo ang kwento mo. Ang boses mo ay ang boses ng bawat inang nakaranas ng kawalang katarungan. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Isabel. Nakaupo siya sa isa sa mga upuang pelus, nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Wala na ang kanyang trahe de boda. Nakasuot na siya ng simpleng maong at t-shirt. Pero para sa akin, mas mukha siyang prinsesa ngayon kaysa noong nasa hotel kami. Ngumiti siya at itinaas ang kanyang dalawang bumbilya, ang kanyang paraan ng pagsasabing, "Kaya mo yan, Mama." Nagsimula ang musika, isang mas malalim at mas madamdaming bersyon ng aming mga awit. Pero bago ko pa maibuka ang aking bibig para sa unang nota, ang malaking pinto sa likuran ng teatro ay bumukas ng marahas. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok at kasabay nito ang tunog ng mabibigat at mabilis na yabag ng mga sapatos. Si Carmela, hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakabarong at may bitbit na mga briefcase, mga abogado. Ang mukha ni Carmela ay hindi na bakas ang takot kagabi. Ngayon, suot niya muli ang kanyang maskara ng kapangyarihan. Ang kanyang labi ay pulang-pula na tila nakainom ng dugo. "Stop this nonsense immediately!" sigaw ni Carmela. Ang boses niya ay tila basag na kristal na sumugat sa katahimikan ng sining. Tumakbo si Isabel patayo. "Carmela, ano na namang ginagawa mo dito?"
Hindi ba malinaw ang lahat kagabi? Oh, Isabel, honey, napaka-naive mo pa rin. Pang-uuyam ni Carmela habang naglalakad sa gitna ng aisle. Hindi pinapansin ng mga staff na nagtatangkang harangin siya. Huminto siya sa tapat ng entablado at tumingin sa akin ng may pandidiri. Akala mo ba, amihan, hahayaan kitang sumikat pagkatapos mong sirain ang reputasyon ko? Akala mo ba ay ganun-ganun na lang yon? Inabot ni Carmela ang isang makapal na sobre sa isa sa kanyang mga abogado at ibinalibag ito sa entablado. Ang mga papel ay nagkalat sa paanan ko. Ano ito? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang tatag ng aking boses. Iyan ay isang temporary restraining order at isang kaso ng child abandonment at kidnapping laban sa'yo. Nakangising sabi ni Carmela. May dokumentong pinirmahan ka 25 taon na ang nakalilipas. Isinuko mo ang lahat ng karapatan mo kay Isabel kapalit ng pera. Sa madaling salita, legally, hindi mo siya anak. At ang paglapit mo sa kanya, ang pagkuha mo sa kanya kagabi, ay ituturing naming pangingidnap sa isang Vireles. Nababaliw ka na! Sigaw ni Isabel. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Ako ang sumama sa kanya. 18 taon na ako, Carmela. Hindi mo na ako kontrolado. Kontrolado ka ng batas ng mana, Isabel. Ganti ni Carmela. Ang mata ay malamig na parang yelo. Lahat ng ari-arian mo, ang pangalan mo, ay nakakabit sa pamilya Vireles. At ang babaeng ito? Siya ay isang kriminal sa mata ng batas dahil sa paglabag sa kasunduan. At Maestro Mateo, baling niya sa matanda. Kung itutuloy niyo ang concert na ito, kasama ang isang babaeng may kinakaharap na kasong kriminal, sisiguraduhin kong babagsak ang cultural center na ito. I will pull out all our foundation's donations. Naramdaman ko ang panghihina ng aking tuhod. Ang hawak kong mikropono ay biglang bumigat. Tila naging 1 toneladang bakal. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Maestro Mateo. Alam ko ang bigat ng banta ni Carmela. Kayang-kaya niyang gawin yon. Ito ang mata pobre. Gagamitin nila ang bawat butas ng batas, ang bawat sentimo ng kanilang yaman, para lang siguruhing ang mga katulad ko ay mananatiling nakalubog sa putik. Mama, huwag kang makinig sa kanya, bulong ni Isabel. Pero nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Nangapa ako sa bulsa ng aking suot na jacket. Doon, naramdaman ko ang isang maliit at matigas na bagay, isang butones. Ito ang butones na nalaglag mula sa aking uniforme ng janitress noong huling araw ko sa hotel. Kinuha ko ito at pinisil ng mahigpit hanggang sa bumaon ito sa aking palad. Ang butones na ito ang nagpapaalala sa akin kung gaano ako kababa noon at kung gaano kalayo na ang narating ko. Tumingin ako kay Carmela. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Akala niya ay sapat na ang mga papel na yon para patahimikin ako. Akala niya ang boses ay nakakulong sa mga dokumento. Carmela, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malalim, buo, at puno ng kapangyarihan. Maaring hawak mo ang mga papel na nagsasabing hindi ko siya anak sa mata ng batas. Maaring hawak mo ang pera na pwedeng pumatay sa center na ito. Humakbang ako sa dulo ng entablado, direkta sa itaas niya. Pero ang dugong nananalaytay sa kanya, ang boses na itinuro ko sa kanya noong sanggol pa siya, at ang katotohanang lumabas sa bibig ni Leandro kagabi, walang papel ang makakapagbura niyan. Abogado, dalhin na yan sa presinto, sigaw ni Carmela. Halatang nayayanig sa aking katapangan. Ngunit bago pa makalapit ang mga lalaki, isang boses ang narinig mula sa gilid ng kurtina. Hindi niyo siya dadalhin kahit saan. Lahat kami ay napalingon. Si Leandro. Nakatayo siya doon. Hindi na suot ang kanyang mamahaling barong. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt. Pero may hawak siyang isang maliit na digital recorder sa kanyang kamay. Leandro,
What are you doing here? Fix this! Utos ni Carmela. I am fixing it, Carmela, sabi ni Leandro. Ang boses ay puno ng pait. I have everything. Ang pagbabanta mo sa cultural center, ang pag-amin mo kanina, tungkol sa pagpilit mo kay Amihan na pumirma, lahat yan ay nakarecord. At may mas malaki pa akong ebidensya laban sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Anong sinasabi mo? Ang kumpanya, Carmela. Ang mga pondong kinuha mo nang walang paalam para bayaran ang katahimikan ng mga tao sa paligid mo, sabi ni Leandro. Gusto mong pag-usapan ng batas? Sige, pag-usapan natin ang embezzlement. Natahimik ang buong teatro. Ang predator ay naging prey sa isang saglit. Ngunit sa gitna ng tensyong ito, may isang bagay na napansin si Amihan. Isang detalye na hindi nakita ng iba. Sa kamay ni Carmela, may hawak siyang isa pang sobre. Isang sobreng kulay itim na may selyo ng isang ospital. Isang lihim na hindi pa niya nabubunyag. Isang lihim na maaaring maging huling sandata niya laban sa kanilang lahat. Akala niyo ba nanalo na kayo? Tingnan natin kung hanggang kailan kakanta ang ibong ito bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Ang tawa ni Carmela ay parang tunog ng basag na bote. Matalim, nakakahiwa, at puno ng lason. Sa kabila ng banta ni Leandro tungkol sa embezzlement, hindi natinag ang babaeng ito. Itinaas niya ang itim na sobrang hawak niya. Ang kulay nito ay tila anino ng kamatayan sa ilalim ng mga ilaw ng teatro. Ano yan, Carmela? Isang panibagong kasinungalingan? Sigaw ni Leandro habang pilit na humaharang sa pagitan namin. Kasinungalingan? No, Leandro. Ito ang katotohanang pilit na itinatago ng dakilang ina na ito sa inyong dalawa. Nakangising sabi ni Carmela. Humakbang siya palapit sa entablado. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila pintig ng kaba sa aking dibdib. Bakit hindi mo sabihin sa kanila, Amihan? Bakit hindi mo aminin kung bakit kailangan mong magmadali sa concert na ito? Bakit tila hinahabol mo ang oras? Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang katotohanang matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng aking uniforme. Binuksan ni Carmela ang sobre at inilabas ang isang piraso ng papel. Isang medical report. Severe pulmonary fibrosis. Chronic lung damage dahil sa matagal na exposure sa mga matatapang na industrial cleaning chemicals. Basa ni Carmela sa malakas na boses. Ang bawat salita ay parang sampal sa aking mukha. Ang mga inidoro at sahig na nilinis mo para sa pamilya Vireles. Ang mga kemikal na nilalanghap mo araw-araw para lang magkapera. Yun din ang unti-unting pumapatay sa'yo, di ba? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa teatro. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Isabel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mama, ano to? Bulong ni Isabel. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Totoo ba to? May sakit ka? Hindi ako makatingin sa kanya. Yumuko ako. Ang aking mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig ng entablado. Ang lihim na itinago ko. Ang bawat gabing hindi ako makahinga. Ang bawat pag-ubo na may kasamang dugo na pilit kong itinatago sa banyo ay nakabalandra na ngayon sa harap nila. Kaya ba kailangan mong kumanta ngayon? Pang-uuyam ni Carmela, lalong lumalapit. Dahil alam mong ito na ang huli? Gusto mong maging bida bago ka maging bangkay? Napaka-selfish mo, Amihan. Gagamitin mo ang awa ng anak mo para lang sa huling sandali ng katanyagan. Tumahimik ka, sigaw ni Isabel. Humarap siya kay Carmela. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa puot. Wala kang karapatang sabihin, yan. May sakit siya dahil sa inyo. Dahil sa pagtrato niyo sa kanya na parang hayop sa loob ng 25 taon. Isabel, listen to me, subok ni Leandro. Pero tinabig siya ni Isabel. At ikaw, Papa,
Hinayaan mo siyang malanghap ang mga lason na yan habang ikaw ay natutulog sa malinis na kwarto. Kayo ang pumatay sa kanya. Nagkagulo sa entablado. Ang galit ni Isabel ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang hangin ay tila ayaw nang pumasok sa aking baga. Napahawak ako sa mic stand para hindi bumagsak. Huwag muna. Huwag muna ngayon. Dalangin ko sa langit. Amihan! Sigaw ni Maestro Mateo habang tumatakbo patungo sa akin. Ngunit bago pa sila makalapit, isang pangkat ng mga pulis ang pumasok mula sa likuran. Ang tunog ng kanilang mga mabibigat na yabag ay nangingibabaw sa ingay ng pagtatalo. Mrs. Carmela Vireles, tanong ng opisyal na nasa unahan. Napatigil si Carmela. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay biglang naglaho. Yes? Why are you here? Arrest that woman. Siya ang may kasalanan. Turo niya sa akin. Nandito kami dahil sa report ni Mr. Leandro Vireles tungkol sa falsification of documents at embezzlement. Madiing sabi ng pulis. Kasama na rin ang ebidensya ng harassment at illegal detention sa isang empleyado. Ano? Leandro? You wouldn't. Sigaw ni Carmela, habang pilit na nagpupumiglas sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumakalansing sa bawat galaw niya. Isang tunog ng pagbagsak ng isang reyna. You need me. Ang kumpanya. Ang pangalan mo. Mas kailangan ko ang kaluluwang ko, Carmela. Sagot ni Leandro ng may matigas na boses. Dalhin niyo na siya. Habang kinalaladkad si Carmela palabas, ang kanyang mga huling tili ay umalingaw-ngaw sa teatro, puno ng sumpa at puot. Ang anino ng kasamaan na nagpahirap sa amin sa loob ng 2 dekada ay unti-unti nang nawawala. Naiwan kami sa entablado. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng hindi masabing lungkot. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Ang aking hininga ay maikli na. Lumapit si Isabel at Leandro sa akin. Parehong lumuhod sa aking tabi. Mama, please. Dadalhin ka namin sa pinakamagaling na doktor. Hikbi ni Isabel habang pinapahid ang pawis sa aking noo. Hindi kita hahayaang mawala. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Ngumiti ako ng mahina. Kahit na ang bawat paghinga ay parang pagtusok ng libu-libong karayom. Hinawakan ko ang kamay ni Isabel at ang kamay ni Leandro. Isang bilog ng kapatawaran sa gitna ng hapdi. Anak, Leandro. Ang boses ko ay tila bulong na lang ng hangin. Ang gamot ko ay hindi matatagpuan sa ospital. Ang gamot ko ay ang marinig niyo ang huling awit ko. Pero mama, hindi mo na kaya. Kaya ko. Pagpipilit ko. Sa tulong ni Leandro, dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga binti ay nanginginig, pero ang aking espiritu ay matatag. Humarap ako sa madilim na teatro, kung saan tahimik na naghihintay ang orkestra ni Maestro Mateo. Unti-unting umangat ang tunog ng mga biolin, isang himig na malungkot, ngunit may lakas na hindi sumusuko. Ito na ang sandali ng aking huling pagtayo. Hindi laban kay Carmela, kundi laban sa anino ng sarili kong takot. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig. At sa unang pagkakataon, ang boses na lumabas ay hindi lamang mula sa aking paghinga, kundi mula sa bawat sugat na pinagdaanan, bawat kalyo ng pagtitiis, at bawat luhang tumulong humubog sa akin bilang isang ina. 3 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Bicol ay may ibang uri ng kislap ngayong umaga. Hindi ito katulad ng malamig na liwanag ng mga chandelier sa Manila Hotel. Ito ay mainit, mapagpalaya, at amoy dagat. Sa isang maliit na paaralan ng musika na yari sa Kawayan at Nara, naririnig ang tawanan ng mga bata habang sinasabayan ang tunog ng gitara. Sa gitna ng beranda, nakaupo si Amihan sa isang tila tumba-tumba. Nakasuot siya ng puting duster na gawa sa cotton.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Bagaman may kabagalan na ang kanyang paghinga at may daladalang maliit na tangke ng oxygen sa kanyang tabi, ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pait. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa sahig, nga na ngayon ay malayang nakatingin sa malawak na asul na karagatan. Mama, kailangan niyo na pong uminom ng gamot. Lumapit si Isabel, bitbit ang isang baso ng tubig. Wala na ang mabigat at magarbong gown ng isang bireles. Ngayon, suot niya ang simpleng damit ng isang guro. Si Isabel ay hindi na lamang isang anak ng mayamang negosyante. Siya na ngayon ang tagapamahala ng Dalisay School of Folk Music, ang paaralang itinayo nila para sa mga batang mahihirap na may gintong boses. Salamat anak, miti ni Amihan. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Ang mga kamay ni Amihan ay magaspang pa rin. Ang mga kalyo ay hindi na mawawala. Pero para kay Isabel, ito ang pinakamagandang kamay sa mundo. Kumusta ang klase mo? Maayos po, ma. Maraming bata ang gustong matutunan ang Sa Ugoy ng Duyan. Sabi ko sa kanila, iyon ang kantang nagligtas sa buhay natin. Mawalay na sagot ni Isabel habang hinahaplos ang balikat ng ina. Ang tagumpay ni Amihan ay hindi nanggaling sa pagbabalik sa marangyang bahay ng mga Virels. Ang kanyang rebirth ay ang pagtanggap na ang kanyang halaga ay hindi sinusukat sa dami ng sahig na kanyang nalinisan, kundi sa dami ng pusong kanyang naantig. Ang huling concert niya 3 taon na ang nakalilipas ay naging simula ng kanyang bagong buhay bilang isang simbolo ng tatag ng mga kababaihang Pilipino. Samantala, sa Maynila, ang balita tungkol kay Carmela ay naging isang madilim na bahagi na lamang ng kasaysayan. Pagkatapos ng mahabang paglilitis na patunayang guilty si Carmela sa lahat ng sa loob ng malamig na selda, ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Wala ng mga brilyante, wala ng mga tagapaglingkod, at wala ng Isabel na tatawag sa kanya ng mommy. Ang kanyang yaman ay hindi siya nailigtas sa hatol ng hustisya. Si Leandro naman ay natutong mamuhay sa katahimikan. Hindi siya pinatawad ni Amihan sa paraang nais niya. Hindi sila nagkabalikan. Ngunit hinayaan siya ni Amihan na maging lihim na taga-suporta ng paaralan. Minsan, makikita si Leandro na nakatanaw mula sa malayo, nakaupo sa kanyang sasakyan, pinapakinggan ang boses ni Amihan mula sa mga plakang na i-record nito. Ang kanyang pagsisisi ay ang kanyang magiging habambuhay na anino. Ngunit kahit papaano, natagpuan na niya ang kapayapaan sa paggawa ng tama mula sa malayo. Mama, tingnan niyo po, turo ni Isabel sa isang batang lalaki na seryosong nag-e-ensayo ng kanyang lumang gitara sa ilalim ng puno ng mangga. Ang batang iyon, na anak ng isang mangingisda, ay umaawit ng may buong puso, hindi alintana, ang kanyang butas-butas na damit. Nakita ko sa batang yon ang aking sarili. Isang pusong uhaw sa sining, isang kaluluwang hindi susuko sa anumang hampas ng tadhana. Hinaplos ko ang pisngi ng aking anak. Ang ganda ni Isabel sa ilalim ng nag-aapoy na dapit hapon. Hindi ko akalain na sa dulo ng lahat ng bagyong aking sinuong, ang gantimpala ko ay hindi ginto, kundi ang makitang malaya ang aking anak sa mga tanikala ng nakaraan. Maaring mahina na ang aking katawan at ang aking paghinga ay nakadepende na sa makina. Ngunit ang boses ko ay hindi na kailanman mapapatahimik. Dumadaloy ito sa bawat nota na itinuturo ni Isabel, sa bawat himig na inaawit ng mga batang ito. Ang aking dangal, na minsan nilang itinapon sa putikan, ay muling nagliwanag na mas matindi pa sa anumang hiyas ni Carmela. Naalala ko ang huling balita tungkol kay Carmela. Sa loob ng madilim na selda, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga hakbang. Wala ng spotlight para sa kanya. Ang kanyang mga brilyante ay naging mga bato na lamang at ang kanyang pangalan
ay naging isang babala ng kasamaan. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumating sa mga taong marunong maghintay ng may pananampalataya. At si Leandro, madalas ko siyang makitang nakatayo sa dulo ng eskinita ng aming paaralan. Hindi siya lumalapit. Alam niya ang kanyang hangganan. Sapat na sa kanya ang marinig ang aking boses mula sa malayo. Ang kanyang pagtanda ay magiging tahimik at puno ng pagsisisi. Ngunit sa bawat donasyong ipinapadala niya para sa mga bata, alam kong unti-unti na rin niyang pinupunasan ang mantsa sa kanyang sariling kaluluwa. Mama, pagod na ba kayo? Gusto niyo na po bang pumasok sa loob? Tanong ni Isabel ng may lambing. Umiling ako at ngumiti. Hayaan mo muna akong panoorin ang paglubog ng araw, anak. Gusto kong damhin ang bawat sandali. Ngayon ko lang napagtanto na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa itaas ng entablado, kundi sa tabi ng mga taong mahal mo. Inihilig ni Isabel ang kanyang ulo sa aking balikat. Magkasama naming pinanood ang paghalik ng araw sa dagat. Ang kulay kahel na langit na tila isang malaking tabing na nagsasara para sa isang matagumpay na pagtatanghal. Tapos na ang aking panahon sa dilim. Wala na ang janitress na nakatago sa likod ng maskara. Ang tanging natira ay ang isang ina, isang mang-aawit, at isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling sakripisyo. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa lugar na kanyang kinatatayuan, kundi sa liwanag na kanyang dala-dala sa loob ng kanyang puso. At sa bawat awit na lilipad sa hangin, ang aking kwento ay mananatiling buhay. Isang paalala na walang anumang yaman ang makakatalo sa boses ng isang inang nagmamahal. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata habang ang huling himig ng gitara ay unti-unting humahalo sa banayad na bulong ng mga alon. Bukas, muling sisikat ang araw. At bukas, ang aking boses ay muli na namang aawit ng pag-asa.